Babala ito sa mga nais magtrabaho abroad. Factory worker po. Magkano ang binayad nyo para maproseso ang mga papeles ninyo? Sa akin po ma'am ay 150k na po. Sus Mariosep. Hello mga ka-recruit, tignan natin itong na-air sa Rappi Tulpo in action noong May 1, 2025 kung saan isang recruitment scheme sa Poland, babala ito sa mga nais magtrabaho abroad bago ka pumayag sa Europe job offer. So let's watch this. So kayo ay nag-apply dito sa agency na ito para makapunta kayo ng Poland. Opo. Ano daw ang trabaho sa Poland? Factory worker po. Magkano ang binayad nyo para maproseso ang mga papeles ninyo? Sa akin po ma'am ay 150k na po. Sus Mariosep. Mga ka-recruit, note nyo, lesson number 1, never pay placement fees kung wala pang signed contract. Sa video ito, sobrang dami nang nabayaran. Pero wala pa silang official employment contract. Basta walang contract, no payment, no negotiation. 100. 100. Paano umabot ng ganyan? Isang bagsakan o 20, 50, ganyan? 50 ang down payment. 50 ang down payment, tapos 50 ulit. Another 50 po ulit. Tapos another 50 po ulit. Bakit umabot ng 150 sa'yo? Pambili ng ticket siguro. Lesson number 2, huwag magbabayad sa iba-ibang tao o installment sa personal na account. Dito, nagpatong-patong ang bayad sa personal account ng staff, hindi ng kumpanya. Red flag na yan. Hindi po ma'am. Yun Ano? po ay ano po lang sa process po lang sa visa po. Sa visa. Wala naman yata ang visa na ganyan kamahal. Lesson number 3 mga ka-recruit, always keep receipt and proof of payment. Deposit slip lang o logbook, hindi sapat. Dapat may official receipt sa company name. Para kung may problema, may proof ka. Saan ninyo na-discover itong trabaho na ito na ino-offer? May mga kakilala lang po yung ano, yung aking kadayser dati sa Batangas. Sa trabaho. Opo. Mga kasamahan nyo sa trabaho, may kakilala na nandun na. Wala pa po. Nakaalis? Wala pa pong napapalit. Ni-refer lang. Apo, refer lang po. Ni-refer Apo. for interview. Pero ito, mahigit kumulang 2 taon na ang nakakaraan. Lesson number 4, i-verify ang employment details bago magbayad. Tanungin ang job salary, job title, working hours, visa type. Kung hindi klaro o walang document, stop tayo dyan mga ka-recruit. Opo, last ano pa po yan, August 2023. Kailan ang huli mong bayad? Ako po ay nung last year po. 2024? June. June 2024. Pero hindi kayo magkakakilala? Hindi po ma'am. Nag-abot-abot na lang kayo Opo. doon sa agency. Actually, itong agency na ito, yung Max International Management Resources Inc., is actually a licensed agency. Lisensyado naman siya. Kaya lang, nagtataka tayo kung bakit, kasi hindi lang kayong tatlo ha, meron tayong online. Ito ngayon, makakausap natin, si Mary Jane. Nasaan ka ngayon, Mary Yes Jane? po. Dito po sa Tugigaraw, ma'am. Kasama rin natin si Glenn. Naririnig mo kami, Glenn? Nasaan ka, Glenn? Nandito po ako sa Rizal po, sa Tanay. Okay. Magkano ang binayad mo, Mary Jane? 110, ma'am. Sa'yo, Glenn? Sa akin po, bali ang naibigay ko po sa opisina, 140. Hindi pa po kasali dyan yung ibang mga singil-singil nila sa akin. Ito bang lahat ng binayad nyo ay nakaresibo? Yung sa akin po, bali po, may 2 resibo akong hawak. At yung pangatlo po, yung 40K na naibigay ko, nasa lagpok lang po nila kasi nga, nung time po na nagbayad ako, wala daw po silang available na resibo. Isisinta lang daw sa akin yung resibo, kaya nakalagpok. Ang kasama ko pong nagbayad, kasabay ko, si Ustaga ma'am, si So, iba pa? Jai. Oo. Opo, kami yung 2 po noong time na yon. O, sige. Actually, nai-report na namin ito sa DMW, ano? Attorney Olalia, magandang hapon po. Si Attorney Aina Magpali po ito. Yes, good afternoon po, Tony. Yes, good Oo. afternoon po sa kanila. Sa mga Hindi ko Yes, sir. So, may idudulog naman po kami sa inyo kasi this is actually a recruitment na mukhang it's falling apart kasi 2 taon na po ang nakalipas simula nung Okay. nag-ano sila, yung initial payment nila. Umabot Okay. na po ng more than 100,000 yung binabayad ng ating mga aplikante. The Okay. agency in question po is Max International Management Opo. Resources Inc. Apparently, it's a legitimate. They are licensed. They actually have Yes, legitimate. They are legitimate. May operation sila. Sir, Opo. tanong ko lang po, yung ganito kalalaking placement fees, are these actually legitimate? Or Okay, ano po yung skill nila at magkano yung sinasabi na salary nila per month? ang magiging salary per month po nila is magkano? 70k po. 70,000. Lahat ba kayo 70,000? Opo, ma'am. Yes, sir. Minimum of 70,000 a month in Poland as factory workers. Okay, yung po ba yung nakalagay sa employment contract? Hindi po nila, may pinirmahan Wala. po. Wala po silang mga employment contract, sir. Okay, Tapos, sige. Okay. may- Kung walang employment contract, walang basihan yung pag Yes. nila or pag-charge nila ng placement fee. No? Yes. Ang placement fee kasi, base yun, so kung ano yung nakalagay sa monthly pay mo, sa month na nakalagay sa employment contract. Ayun, kung wala pong employment contract, hindi dapat naninigit. wala po. Walang Oo, employment maliwanag contract. po yun. At saka, sir, Maliwanag. actually meron dito, pero wala namang pirma ng kahit na ano. Tsaka wala rin po makaintindi kasi in Polish. Ay, naku po. Violation po talaga. Ako, So, itulog po ninyo sa aming Ayan na. opisina po at sasampahan po natin ng kaukulang kaso po yan. No? Yan, klaruhin ko lang, Attorney Olalia, ha, para rin sa mga nakikinig sa atin for reference din. Number 1, yes, pwedeng magbayad ng mga placement fee. Pero sang-ayon ito sa mapipirmahan na kontrata. Kung wala Opo, pang tama. napipirmahan na kontrata, walang karapatan na maningil ng placement Exacto. fee. Ang Opo, isang ano. tama. Kasi sir, pang visa fee pa lang, 50,000 na daw eh. Naku, oo. Patong-patong na kaso po yan. Patong-patong Sigurado po talaga yan. sir, kasi ang Patong-patong na scheme, may down payment na 50,000 para sa Okay. processing daw. Pero hindi sinasabi kung anong ipaprocess. kaso. Okay. Nag-issue po ba ng resibo? May resibo? Hindi, wala po. Okay, Deposit another slip. case po yun. Another case. Oh, Walang merong, resibo. wala. Deposit slip at saka logbook. Ano naman Okay. yung logbook? So yun, sabi ko nga, patong-patong po na kaso yan.
atin pong sisiguraduhin na patigyan po ng kaukulang parusa yung agency na hindi sumusunod sa ating regulasyon. At saka sir, pangalan, personal account ng operations manager pinapadeposito. Yun. oo. Yun. Mali. Oh, Oo. ayan ha. So, Lesson number 5. Involve government agencies early. Tingnan nyo mga ka-recruit, tumawag agad ang toll point action sa DMW kung may anomalies. I-report agad para maprotektahan ang pinaghirapang ipong pera at future opportunity. huwag tayong mag-alala dahil nandun na sa licensing and adjudication services. Ha? Pati po yung mga naka-online sa atin, Ms. Jean, si Glenn, ano po, i-ready nyo lang po yung mga dokumento ninyo, i-coordinate po namin sa inyo para makuha namin yung mga kopya kasi iba-iba ang sitwasyon ninyo. Before you say yes to Europe job offer, do verify the job offer. Do check the official company page, LinkedIn or URES. Don't pay processing or placement fees without a verified contract. Don't send full personal documents until verified. Don't trust urgent messages from social media. Remember mga ka-recruit, legit employers don't rush you or get annoyed with your questions. So mga ka-recruit, lesson dito, license doesn't always mean safe. Even license agency can have a shady practices. Disclaimer lang po mga ka-recruit, this video is for informational purpose only. Sana ito'y makatulong sa inyo mga ka-recruit. Kung gusto mo pang ganitong reaction video, comment recruit tips below. See you sa susunod mga ka-recruit. Bago ka magpadala ng pera, i-verify at may document at i-report kung may anomalies. Laging mag-ingat sa job offer sa Europe. Stay safe mga ka-recruit!